Magandang araw po. Kumusta po ang inyo pong isang linggo? Nawa po lahat po ay napagpala ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. At tayo po ay magpapasimulan na po sa gawain ng Morning po. Purihin ng Panginoon. Bueno. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. O sinasamba ka namin, Panginoon. O purihin ang iyong kabanal-banalang pangalan. Purihin ang iyong kalakilaan, O Diyos. We worship you, O God. We worship you, Jesus. We worship you. We glorify your name, O Lord. We bless you. We exalt your holy name, Jesus. You are holy, holy, holy God. Oh, we bless thy name. We glorify you, Jesus. We lift up your name, O God. Hallelujah. Oh, bless your name, O Jesus. Bless your name, O Lord. Hallelujah. We come before your throne, O Lord. Hallelujah, Jesus. Amang banal kami po, O Diyos, ay patuloy, O God, na dumudulog sa iyong trono sa umain ito, Panginoon. At patuloy kami
welcome po sa gawain ng Panginoon at magandang umaga po muli sa inyo. At ngayon po, alam ko po na bawat isa po sa atin ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. At sino po ang nais na magbigay ng papuri at magbalik ng kalwalatian sa ating Diyos? Amen. Praise God. Unahin ko na lang po, ako na lang po muna bago po kayo. Sasalamatan ko po ang Panginoon, glory to God, dahil po yung pong aming pong pag-aasikaso po sa aming pong business permit, na ayos na po, glory to God, dahil mahirap po kasi yung kahit renewal po dito sa San Mateo, mahirap, marami pa pong requirements. At maging kami rin po, meron din po kaming health certificate, magpapa-x-ray pa po kami, gano'n. Madami po kami kino-comply na requirements bago po kami ma-renew. So, glory to God, at natapos na po namin yon. At isa pang pasalamat ko sa Panginoon, nung Monday po, nagpa-blood camp po ako. At salamat sa Diyos dahil po yung FBS, yung mga cholesterol, yung resulta po sa dugo ko is normal po lahat. Glory to God dahil po pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na siya po yung nagbibigay ng kalakasan. Kasi po minsan po nakakaramdam po kung parang nangihina po yung katawan ko. Pero God is faithful, God is good sa buhay ko po. At ganun po na praise the Lord dahil alam niyo po kasi yung kapatid ko, yung namatay kong kapatid, diabetic siya. Tapos yung mga kapatid ko rin, meron po silang mataas din po yung blood sugar nila. Kaya ang ginagawa ko po, praise God, ang ginagawa ko, kahit walang request ng doktor, blood test ako. So, yun lang po is para ma-monitor kasi syempre nasa 50s na to. Kailangan din po natin na ingatan po yung ating mga katawan. Amen? Kasi po, syempre, nagkakaedad na tayo, mo-monitor po natin yung ating pong health. Kaya, glory to God dahil po, normal po yung mga test ko. Salamat sa Panginoon. At nawawala po yung minsan yung nag-worry tayo, nag-iisip tayo, ako baka ganito, ganyan. Mawawala po yun. Pagka yung po, huwag po tayo matatakot na magpapakuha ng dugo or magpapacheck up kasi maganda po yun para yung prevention or yung di ba, yung mamomonitor mo po. Para hindi ka na mabibigla pag, ay, ang taas pala ng gano'n, di ba? Bigla ka na lang pag may nararamdaman na, ay, doon ka pala magpapano, di ba? Kaya maganda rin po na yung Amen. Kaya glory to God po at sa Diyos kong lahat ng papuri at pagsasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino pa po ang nais? Salamat sa Panginoon dahil po yung mga prayers po natin. Prayers po ng mga elders na wala pong sawayan, wala pong palya, nananalangin po para po sa iglesia nito, sa church nito. Alam niyo po na talagang buhay ang Panginoon in His time, in His time, talagang tumutugon ang Panginoon. Amen? At ginamit po yun po sa blessing ni Tatay at sinabi po niya sa amin noong Wednesday at na para sa church, meron pong blessing ng church para dun po sa blessing ni Tatay. Amen? At si Tatay na lang po magsasabi nun. Pero magbe-benefit po talaga dyan ang church. Kung gaano po ka-faithful ang si Tatay through His giving, God is faithful din po na ibalik sa Kanya yon. Amen? Na God sees His heart. Yung nakikita ng Diyos ang Kanyang puso pagdating sa church. Kaya po, gumagawa po ng way ang Panginoon. Amen? Na hindi po natin sukat akalain. Malay po pa ng Tatay yung gano'n na mangyayari, darating sa kanyang buhay. Amen? Unexpected blessing. Amen? Nagaling sa ating Panginoon. Kaya God is so good. Talagang buhay ang Diyos sa iglesia ito. Amen?
At ilang taon po tayong nananalangin, hindi po yon na babaliwala. At ang Diyos, siya po ang tumutugon. Kaya maging patient lang po tayo sa pananalangin. Hindi porket na nanalangin tayo, nandiyan na po kagad ang tugon, ang result. Continuous prayer po at makikita po natin in His time, in God's time. Amen? God is so good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. At patuloy pa po natin back-upan po ng panalangin. Amen? Amen. At sa umagang ito, meron pa po ba? At kung wala na po, tayo po, meron pa? Ako na nga. O sige po. Amen. Mga pinagpapala po. Mga elders. Magpapasalamat lang po ako sa ating Panginoon kasi talagang ano ba yun? Naramdaman ko talaga o narinig ko talaga. Kasi po, nung Martes, pumunta ako ng munisipyo. Kumuha ako ng BPI, tapos pinapunta ako doon sa BPLO. Sabi ng BPLO, hindi daw ako mabibigyan ng panibagong permit kasi na-closure ko na. Edi, pumunta ako doon sa Suning. Sabi ng Suning, bakit hindi ka bibigyan? Samantalang hindi ka naman nabigyan ng permit ng nakaraan, sabi. Yun nga sir ang problema ko. Sabi ko, na-stress na nga po ako, pabalik-balik ako dito, sabi, kasi hindi ako bibigyan, kasi nga, na-close ko na daw, tapos 1 year pa daw ang hintayin ko bago ako mabigyan uli ng permit, sabi. Dalawa yung sumama sa akin doon sa BPLO, hinanap nila yung papeles ko, tapos sabi nung dalawa, sige po, kukulang po kayo dyan at ayusin namin, sabi. Po, salamat. Salamat, sabi ko, opo, huwag po kayo mag-alala, dyan lang po kayo, sabi. Sabi ko kasi nung gabi na yon, sabi ko, nananalangin ako, kasi nai-stress na ako, Lord. Tulungan mo naman po ako, sabi ko, na makakuha uli ako ng panibagong permit, sabi ko. Hindi na daw po ako makakakuha kasi na-closure ko na. Parang may kumausap sa akin. Dinig na dinig ko talaga, sabi ko. Sabi sa akin, bumalik ka uli bukas doon at sabihin mo na hindi ka naman nabigyan ng permit nung nakaraan. At ngayon, panibagong permit, sabihin mo doon sa Suning. Kinabukasan, nung palang gabi po na yun, nung narinig ko na yun, gusto ko na pumunta doon. Sabi ko, dinig ko, sabi sa akin, bumalik ka uli. Sabihin mo na hindi ka nakakuha ng nakaraan. Bumalik ako nung kinabukasan. Papunta pa lang ako doon, nananalangin na naman ako, Lord. Sabi ko, saan ba ako pupunta? Doon ba sa BPLO o doon sa Suning? Malapit na ako doon, natapat ako doon sa Pure Gold, na malapit na doon sa munisipyo. Tapos, yun, binubulong-bulong ko, Lord, saan ba ako pupunta? Sabi ko, sa oras na ito, sabi ko, sabi sa akin, dito daw sa Suning. Doon sa nagsabi sa akin na, sige po, aayusin natin yan, sabi sa akin. Sabi sa akin niya, ayun, doon ako pumunta. Sabi niya, sige po, samahan namin kayo doon sa BPLO. Sabi, ako nagpapasalamat na ako, hindi pa nga kami nakakarating doon sa BPLO. Sabi ko, ano ba ito? Makakakuha ba ako? Opo, dyan lang po. Kasi nga, sabi ko, iniisip ko kasi, 1 taon pa bago ako makakuha ng permit ng panpado. Sabi ko nga kasi sir, sabi diyan, hindi ako makakakuha. Kasi kaya kami papasok dyan. Pumasok silang dalawa doon sa BPLO. Hinanap nila yung papeles ko, tinignan nila. Nung paglaba, sabi, ganito na lang po.
kukuha na lang uli kayo ng panibagong mga requirements, tapos ipasa mo sa akin, sabi niya. Ade, nagpasalamat na ako sa kanya, sa dalawa. Tapos, pagbalik ko, kukuhanin ko na lang yung mga requirements na pinapakuha. Yung dyan sa barangay. Magkano din po bayad ng barangay clearance, 1,000. Tapos, yung mga nagpagawa na naman ako ng tarpaulin. Ade yun, sabi ko, ipinasa ko na uli nung isang araw, pinasa ko na doon. Na doon binigay ko, sabi niya, mag-antay lang po kayo sa Miyerkules, pupuntahan namin kayo dyan sa inyong bahay, sabi. Kaya laking pasalamat ko po sa Panginoon. Ngayon lang po ako naka-receive ng ganyan na para palang kausap mo lang din Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko, salamat Lord. Ngayon lang ako naka-experience sa iyo ng ganito. Sa talagang sinabi mo sa akin, sabi niya, bumalik ka ulit. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin. Bumalik ka ulit at sabihin mo doon na wala ka pang natatanggap na permit, kaya bumalik ka ulit doon. Hindi, umaga pa lang. Sabi ko, makakakuha ako dito talaga. Sabi ko, salamat Lord. Sabi ko, kaya yun ang aking malaking pinagpapasalamat sa Kanya na hindi po masamang humiling sa Kanya. Siya po talaga ay tutugon sa ating mga kahilingan sa Kanya. Basta idulog lang po sa Kanya. Amen! Amen. Praise God. Narinig ni Ate Divine, ang audible voice. Amen. Ako po, hindi ko pa nga na-experience yun. Pero yung nanay ko, madalas po siya. Sinasabi na po sa akin. At tunay nga po, totoo po, yung pong makarinig ka po ng gano'n. Na instruction sa Panginoon. Glory to God. At, opo. Magandang ma-experience po yun. Talaga naman po. Glory to God sa buhay po ni Ate Divine at nare-relate ko po kung gaano po kahirap yan na pagdaanan ko. At salamat sa Panginoon sa mga ating pong mga panalangin at tunay na kumikilos ang Panginoon sa bawat panalangin natin. At yung instruction ng Panginoon ay malinaw na malinaw. Amen? Sa buhay ni Ate Divine. Kaya praise the Lord sa umagang ito. At tayo pong lahat ay magpupuri sa Panginoon. At tinatawagan mo po si Sister Stella. Yan, napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Sa mga ipinatotoo po ng ating mga kapatid, tunay nga naman na mabuti ang Diyos. Amen. Amen. At isa rin po akong dumaan sa paglalakad ng mga permit. Amen. Yung permit po natin ng head office ay ako po ang naglalakad niyan. So, grabe rin po ang pinagdaanan ko niyan. Pumunta. Nakipag-hearing pa ako para lang makakuha ng permit dyan sa Mandaluyong. So, grabe yung wisdom at saka yung lakas ng loob na ibinibigay ng Panginoon. Amen po. At glory to God, na-release na po yung permit natin noong December, 4th quarter po. Pagmula po nung 2021 na lumipat tayo, nakakuha ko ng permit 2024 na, di ba? So, ganun po katagal, hindi po ganun kabilis ang maglakad ng permit, lalo na pag ang city hall mo ay sobrang higpit at yung iba ay kailangan talagang may mga backer ka dyan. So, si Lord lang ang backer ko na naglakad. So, nung January, kailangan i-renew na, di ba? Mabuti na lang, ang expected ko, 31 ang deadline ng renewal kasi January, di ba? Nasanay ako sa Quezon City, 31. Aba, akalain mo ang Mandaluyong pala ay 20 ang deadline. Kung hindi ako dumating ng 20, penalty na. So, ayun.
Pumunta ako ng 16 kasi nga galing akong Tugigaraw, di ba? Tapos nag-anointing, madami pang ginawa, busy pa. Pagpunta ko ng 16, bakit kaya sobrang daming tao? Nagtanong ako, ba't sobrang daming tao? Ano ba meron? Ay kasi deadline na po, ganyan ang mga tao. Ay, ganun ba? So, muntik na ako makabutan ng deadline. Mabuti na lang, napakabuti ng Diyos. At na-release po yung renewal natin at 20 din. So, hindi ako inabutan ng penalty. Praise the Lord. Kung hindi, magbabayad ako. Hallelujah. So, napakabuti po ng Diyos. Amen. Sa ating buhay lahat. Do we believe that, church? Kaya pakita mo siya ng Panginoon sa ating Amen. Yan. Sabi niya sa Psalm 145, I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. Verse 2, I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Verse 3, great is the Lord. He is the most worthy of praise. No one can measure His greatness. Amen po ba? Let its generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Amen. 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 And we shall praise the Lord. And we shall praise the Lord. Praise the Lord. Sabi niya naman, I will praise your name. I will praise you. Sabi niya naman, every day in my life, I will praise you. I will praise you.
deserve. All the glory and honor belongs to you, God. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, God the Father. Hayaan mo sa umagang ito, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang service na ito, Panginoon. Natagpuin mo ang bawat isa. May mga panalangin man sila sa iyo, Panginoon. May mga dinidil man sila sa iyo, Panginoon. We know that you are the God of every circumstances. You are the God of every Lord breakthrough sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, maraming salamat. Pinagkakatiwala namin ang service na ito. Pinagkakatiwala namin ang bawat isa sa inyo. At higit sa lahat, pinagkakatiwala namin ang iyong mga salita, Panginoon. Open our heart, our mind, our soul, our body, all our us, Lord. Para tanggapin ang iyong mga salita sa umagang ito. Para sa ganun, Lord, kami ay maging malakas. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay ko. Ito man madali, Lord. Ito man mahirap, Panginoon. But your word is a lamp into our feet and a light of this world, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang aming masamba. Madakila, Panginoon, sa oras na ito. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Lord God, sa umaga ito. Lord Jesus, we bring back all the glory, all the honor, and thanksgiving belongs to you. Everybody say, Amen. So, bago po tayo umupo, mamagal po natin muna ang ating mga kapatid at mag-uwi tayo ng blessing. Palain ka muna. Palain tayo muna. Praise God. Praise the Lord. Next. At wini-welcome ko po ang bawat isa sa umagang ito, sa service na ito. At maging po yung nasa mga online, ay wini-welcome ko po. So, sa oras na ito, tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. Sino po dito yung nakaranas ng grabing presensya ng Lord kanina? Amen. Sobrang kumbaga, hindi siya ma-explain. Amen po ba? Sabi ko nga, kung hindi lang ako mag-preach, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Kasi ang sarap ng presensya ng Panginoon. Pag dumating sa'yo, hindi mo na kayang i-contain. Amen. But, ang ating Panginoong Jesus at ang Holy Spirit, alam niya naman yan. So, thank you, Lord, for your presence and your visitation. Okay, sige po, tayo po ay tumayo at basahin natin ang aklat ng aklat po ng Ephesians. Okay, open your Bible or your apps. Praise God. Sa book of Ephesians chapter 1 to 2. Okay, sige po. Basahin po natin. I hope na mabasa ko ito. Hindi. Gamitan natin ng Okay, sige. Basahin natin lahat. Sabayan niyo ako. Sabi niya dito, therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrance offering and sacrifice to God. So, Ephesians 5, chapter 1, verse 1 hanggang 2. Okay. So, ako ay inaaral ko po yung textual. Amen? Para sa ganon, meron po tayong mag-sample or example sa ating mga dinidisciple. So, inikiklian ko lamang to. Okay.
Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. And sa mandali tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, we thank you, God, for this word that you prepared to each and every one of us sa umagang ito. Let your Holy Spirit to be our teacher in this morning, Panginoon. At hayaan mo, Lord, anuman ang nais mo sa amin sa umagang ito, you are freely, Lord God, na kausapin kami, Lord God, sa oras na ito at sa iyong mga salita. Lord God, salamat po. At ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayo makaupo. Ang author po ng Ephesians, okay, Ephesians chapter 5, verse 1 to 2, ay sino po ang author po ng Ephesians? Okay, ang author po ng Ephesians ay walang iba kundi si Apostle Paul. One of my favorite author in the Bible. At sabi niya po rito, ang journey po ni Paul sa Ephesus ay yun po yung third missionary trip po ni Apostle Paul sa lugar po ng Ephesus. Bakit? Ano po ba ang meron sa Ephesus? Sa Ephesians. Okay, ang bansang ito ay napakayaman. Napakatanyag ng bansang ito. Ang hirap ng salamin ko. Okay. Napakatanyag po ng bansang ito, napakayaman po ng bansang Ephesus or Ephesians. Bakit po? Dito po natatagpuan ang kanilang auditorium or yung tinatawag nilang, ano tawag dito? Yun yung tinatawag nilang amphitheater. Okay, auditorium. Bakit po? Kasi kaya niya pong maglaman ng tao ng 50,000 katao. So sila po ay kilala sa amphitheater nila or auditorium. Okay? At ano pa, sila po, ang kalakaran dito ay napakaganda. So pag sinabing maunlad ang bansang ito, marami ring mga pumapasok na mga investor. At sentro din po ito ng mga kalakalan, ng mga mabubuti at masasamang kalakalan. At isa pa rito, sila po ay kilala sa pagsamba sa Diyos. Diyosan, yung tinatawag nilang Diana. Okay, ano tong Diana na to? Na napakasikat sa lugar ng Ephesus or ng Ephesians. Yan po ay goddess of the Ephesians. Okay? She was a mother goddess and a protector of the city of Ephesus. Kaya ganun na lamang nilang tinatangkilik or ina-idolize ang goddess na ito. Amen? At alam niyo po, kaya po doon pinapunta ng Panginoon si Apostle Paul. At siya po ay nag-mission doon for almost 2 years upang abutin ang mga Griego, upang abutin ang mga Jews, upang sharean ng salita ng Diyos. Dahil kahit gaano kayaman ang isang tao or ang isang bansa, ang isang pamilya, pag wala pong Diyos, delikado po sila. Why? Dahil ang mga yaman nila ay hindi kayang i-present sa harapan ng Panginoon at sabihin, Lord, ito yung ininvest ko. Ito po, kunin nyo na lang ito, papasukin nyo lang ako sa inyong palasyo. Hindi po yun. Bakit? Saan nanggaling ang yaman? Sa Kanya ba? No, sa Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang yaman ng isang tao dahil siya ang may likha niya. Ano ang kailangan ng Diyos? Yung totoong relationship mo sa Kanya. Yung totoong pagsamba mo sa Kanya. Amen? So dito, sabi ni Paul, nagkaroon siya ng compassion. Sabi niya dito, ako pupunta. Dahil ang mga taong ito,
Despite na sila po ay mayaman, maganda ang kanilang ekonomiya, wala naman silang Diyos. Amen? Diyos, totoong Diyos, hindi po sila yan. At siya po ay naglingkod or nag-share ng salita ng Diyos for almost or 2 years. Siya po ay nangaral, siya po ay nag-invite ng mga tao, nag-Bible study at kung ano-ano ang ginawa niya. And after po, kasi pag sinabing missionary, hindi po siya permanent doon. Pag sinabing missionary, ikaw po ay nakatalaga lang ng ilang taon, ilang buwan, para sa ganon ay establish mo lang yung gawain ng Panginoon, and then tatanggalin ka ulit nila, dadalhin ka ulit nila sa ibang lugar. After that, tatanggalin ka ulit nila. So, establishing ka lang. Okay? Ikaw lang yung magpapasimula. At yun po ang ginawa ni Paul, nagpasimula lang po siya ng gawain doon. At eventually, nakakalungkot po. Bakit? Dahil nabalitaan po ni Apostle Paul na ang bansang Ephesus, yung mga tinuruan niya doon, yung mga sineran niya doon, yung mga nakatanggap ng salvation, ay unti-unti pong nanghihina spiritual. Ang iba, unti-unti pong bumabalik sa worldly life po nila. At eto po yung sinasabi ni Paul sa ating teksto. Sabi niya rito ulit sa Ephesians 5, verse 1 hanggang 2. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Him up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya lumabas ang talatang ito dahil gusto ni Paul na sumulat sa lugar ng Ephesians, at ito yung kanyang sasabihin. Hindi lang nagtapos ang pagtanggap mo sa Diyos ng ganun-ganun na lang. Even us. So, ang ating title ay Walk in God's Love. Okay? Uulitin ko. Walk in God's love. Okay, sabi niya doon, ito yung pakay ni Apostle Paul sa church po ng Ephesians. Kasi nabalitaan niya, hindi lang nanghihina ang mga lingkod ng Diyos doon, hindi lang bumalik sa worldly life nila, kundi sila po ay napasok ng maling doktrina at maling turo. And that is a very critical sa isang Kristiyano ang ma-injectan ng maling turo at maling aral. Yan po kung bakit sumulat si Pablo. Sabi niya, hindi lang nagtatapos dito na ang isang Kristiyano ng salvation. Even kundi patuloy na isisik ang salita ng Diyos. Sabi niya po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone, the new is here. Dapat nagkakaroon tayo ng ganung kaisipan. Na pag tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas mo, dapat i-strive mo. Okay? I-strive mo, pilitin mo na hindi na bumalik sa lumang buhay mo. At maging bago ka na. Bakit? Dahil tinubos ka ng Panginoon sa kanyang dugo, laman at buhay. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Yun po yung sinasabi ni Apostle Paul. Hindi lang sa mga taga-Ephesus, kundi maging sa atin sa panahon po natin ngayon. Amen? Na maging matatag sa pananampalataya.
na huwag mamuhay sa makamundong buhay dahil binago na sila ng Panginoon, even us. Huwag na tayong pumilit or magpilit sa mga nakaraan po natin. Kailangan nating mag-go on sa piling ng Panginoon. At huwag kang mag-steady na tinanggap mo lang ang Panginoon na without any level up sa spiritual na kapamaraanan. Amen. Ayaw natin na maging Kristiyanong stagnant, na hindi umuusad, hindi umuurong, ngunit naka-steady na lamang. Kailangan natin mag-level up sa ating pananampalataya, pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Grabe po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ni Paul doon, he encouraged the saints there to remain true to their faith, despite being surrounded on all sides by those who were hostile to it. Totoo po yun, na pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas mo, marami pong mga deception. Amen? Sino yung nakakaranas dito? Marami pong mga sumasagi sa ating mga kaisipan na pilit tayong inilalayo sa ating Panginoon. The more na gusto mong maglingkod sa Panginoon, the more na gusto mo siyang kilalanin bilang Diyos sa buhay mo, the more na nagsisiryoso ka na, Lord, sige po, maglingkod na po ako. One time na sinabi mo yon, doon naman aatungal si Satanas. Maglalagay siya ng mga circumstances sa buhay mo. Maglalagay siya ng taong ayaw sa'yo. Maglalagay siya ng mga bagay na ikakasira mo sa paglilingkod mo. Beware. Beware. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. At ang konteksto natin po sa Ephesians 5, sabi niya rito, Paul discussed how believers are to be imitators of God through a focus on the love demonstrated by Christ. Pinapaalala ni Paul si Jesus na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin bilang isang handog at hain sa Diyos. Amen? Iruin niyo yun. Kung walang nag-drive sa kanyang love, hindi niya po magagawa. Amen. Kung hindi po siya dinrive ng kanyang puso na kailangan na magkaroon ang mga taong ito ng salvation, gagawin ko to, isa-sacrifice ko ang sarili ko, magkaroon lamang sila ng buhay na walang hanggan. Amen. What a wonderful, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Tanong, sino dito yung nagmamahal? Pakitaas nga ang inyong mga kamay. Yaman din lang, month of love ngayon. Sige nga, sino dito yung nagmamahal? Ayaw pag-isa. Amen. Alam nyo, lahat tayo nagmamahal. At patuloy na nagmamahal. Why? Dahil hindi mo mapatawad ang mga taong ayaw sa'yo kung wala kang love. Amen? Hindi mo mabigyan ng kapatawaran ang asawa mo na lagi kang hina-counterfeit. Lagi kang pinagsasabihan, pinagalitan, inuutusan, at kung ano-ano pa kung walang love. Amen? Hindi mo kayang tiisin ang mga anak mo na patawarin kung walang love. Hindi mo kayang i-smilen, or hindi mo kayang ngitian ang iyong mga katabi kung walang love. Amen? So, ang love ay nabubuhay araw-araw sa ating mga buhay. And that's love ay nagmula yan sa ating Panginoong Jesus at ang ating abang nasa langit. Without their love to us, hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Amen ba? So ang love na nararamdaman natin ngayon, love na inumpisahan ng ating Panginoon. So dapat yung love na yan ay maranasan at maramdaman ng bawat isa. Amen po ba? Dahil ang pagmamahal na yan
ay galing yan sa ating Panginoon. As a children of God, we are called to imitate Him. Kailangan ma-imitate natin yan. Saan ba nagmula ang pagmamahal? Ang love sa Panginoon. Ano ang ginagawa natin ngayon? Tayo ay nagmamahal. Why? Because we imitate love to our God. Without our God, hindi natin alam kung paano magmahal. Amen po ba? Kahit na ayaw mo na, sawang-sawa ka na sa taong yan, but because God gave you love, minamahal mo na lang siya. Amen? Then, pwede mo na siyang tirisin. Kung pwede lang kitang tirisin, titirisin na kita. But because of God, that He put the love in our heart, sasabihin mo na lang, hallelujah. Sige na, okay na. Amen? Ba't tawa-tawa ka, Casey? Amen? Lahat tayo. Lahat tayo. Especially those who have spouses. Tama po ba? Tama po ba? Kasi yung mga iba, napapeke lang daw sa ganda. Amen? Pero nung kasama niya na sa bahay, nakita niya na lahat ng hindi magaganda. Ano yung Muslim sinasabi ng mag-asawa? Kung pwede lang kitang ibalik sa magulang mo, ibabalik kita. Amen? But because God love us, hindi natin balik-ibalik ang ibinigay na ng ating Panginoon. Especially those spouses na kailanman hindi na sila pwedeng ibalik sa kanilang magulang. Amen po ba? But thanks God. Dahil sa pagmamahal na inimitate natin, ginaya natin sa ating Panginoon, kaya nating mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Amen? Kaya natin patawarin ang hindi ka patapatawad. Amen ba? Sa palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya nga, sabi ng Panginoon, be imitator of me. So dito, since na Love Month ngayon, meron pong 4 na klase ng pagmamahal. Sino yung nakakaalam? Okay, number 1, merong sinasabing Eros Love. Ano itong Eros Love na ito? Sabi niya dito, romantic love where someone feels an intense attraction and deep emotional connection with other person. Eros Love yan. Okay, number 2, merong sinasabing philia. Ano naman tong philia na to? Affectionate love where someone feels loyalty, companionship, and trust with another person. Okay, yung friend mo, nagtatrust ka sa kanya, that is philia love. Ano pa? Storge love. Sabi dito, familial love, okay, where someone feels a strong bond with another person, such a sabi niya ito, such a parent or child. That is bond. Kumbaga nagkaroon sila ng grabing pagmamahal. Yung bondage between father and son, mother and children, and ano tawag dito? Children to parents. So yun yung sinasabing storge love. At ito ang pinakamagandang love. Ang pang-4 na love na ito. Ang agape love. Okay? This is the love of God to each and every one of us. Ano to? Sabi niya nito? Unconditional love where someone is willing to sacrifice anything for their loved one. Agape pala yun. Ano to? Agape love is selfless, unconditional, and sacrificial love that is often considered the highest form of Christian love. Grabe pala yung ibinigay ng Panginoon na love sa atin. Hindi siya philia, hindi siya eros, hindi siya storge, kundi agape love. Sabi niya dito, unconditional love, selfless love. Amen. Sabi niya dito, ang agape love ay yung nararanasan natin na love ng Lord sa atin.
It is unconditional. Selfless love. Hindi niya tayo tinitingnan sa lahat ng ating mga pagkakamali, kahinaan, but minamahal niya tayo because tayo ay mga anak niya. Amen ba? Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. At sa oras na ito, meron tayong 2 lesson outline. 2 lang po, okay? Number 1 is be imitators of God. Number 2, walk in love. And conclusion. Okay. Sabi niya dito, ang synonym po ng walk, dahil yun yung ating title, walk in God's love. Kasi ang love, alam na natin. Sabi niya dito, yung walk daw is to move along on foot, to go at a walk. So to move forward, gumagalaw. Okay? Naglalakad. So nagpo-forward siya. Okay? Sabi niya dito sa isa pang mga meaning po, to live your life actively demonstrating the kind of love that God shows. Mamuhay ng aktibong nagpapakita ng uri ng pag-ibig na pinakita ng Diyos sa atin. That is walk. Walk in God's love. Okay, lesson number 1 natin. Be imitators of God. Sabi niya po sa verse 1 na ating pong binasa kanina, sabi niya rito, therefore be imitators of God as beloved children. Nung tayo po ay nakatanggap na ng salita ng Diyos, tayo po ay anak ng Diyos. Sino rito yung hindi po kumbinsido na hindi pa siya anak ng Diyos? Raise your hand. Talaga naman, anak sila. Talaga naman, seryoso pa sila. Anak ako ng Diyos. At tinanggap ko yung Diyos. Ayaw pa magtaas. Praise the Lord! Yes! Anak tayo ng Diyos. Nung tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo, anak ka na ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, therefore be imitators of God. Sabi ni Paul, kailangan na imitate natin ang ating Panginoon. As a children of God, we need to imitate Christ. Okay? Ano ba ang kahulugan ng imitate? Sabi niya rito, emulate, copy, take as a model. So kung tayo, anak ng Diyos, kailangan i-model natin ang ating Panginoon. Kailangan na kapihin natin ang karakter ng ating Panginoon. Amen po ba? Dahil siya po ay anak niya po tayo at siya ang ating Panginoon. Boss. Sino po dito yung nag-a-idolize sa mga artista before? Ako po, ang idol ko before ay si Sharon Cuneta. Wow. Di ba yung iba, yung millennial ngayon, sino-sino? Si F4. Ano pa? Sino pa? Si Sarah Geronimo. Tama, tingnan nyo, habang ina-idolize nyo sila, magugulat na lang kayo the way they dress up, nagagaya nyo. Tama ba? The way they speak, nagagaya po natin. The way they move, nagagaya po natin. Kahit hindi mo siya intention, nagagaya mo. Bakit? Sila kasi yung ina-admire mo. Whatever you admire, nakiging kagaya mo. Kaya kung mag-admire ka na lang, yung maganda na. Tama ba ba? Tama ba? Si Lord na. Bakit? Nasa Kanya na lahat. Tama ba ba? So, turuan natin ang ating mga sarili to imitate Christ. Bakit? Dahil ang Diyos, dahil ang Diyos ang lahat ng bagay. Sabi niya rito, tularan natin ang Panginoong Jesus na kahit hindi niya nakakasama ang kanyang ama. Okay, babalik ko kayo sa Old Testament or sa New Testament na pala to. Hindi ba hindi niya nakasama ang kanyang ama nung nandito siya sa lupang ito? Tama. Ay, parang hindi sila po. Hindi.
Hindi niyo po kasama. Kasi wala namang nakatala sa Biblia na kasama niya. Naririnig niya ang mga instruction. Okay, ang mga inuutos sa kanya, but hindi niya nakikita ang kanyang ama. Why? Because our God the Father is, Spirit. Okay? Even as, kaya nga inutusan niya ang Panginoong Jesus na bumaba at iligtas ang mga tao para sino man ang magtiwala or maglagak ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus ay ganun din ang kanyang ama. Imitator din siya ng kanyang ama. Amen? Maliwanag? Maliwanag po ba? Hindi confused? Hindi po ba? Okay. Kaya tayo, kailangan na i-imitate din natin si Jesus Christ. Okay? So, sabi niya rito, tingnan niya, hindi niya kasama ang kanyang ama, pero sinusunod niya ang inuutos ng kanyang ama. May time ba na umistop siya dahil wala yung kanyang ama? Hindi. He walked. Nagpatuloy siya. Nagpatuloy siya sa mission na ginawa ng kanyang na inuutos ng kanyang ama. Kaya ganun din yung ine-emphasize ni Paul sa lugar po or sa bansang Ephesus na magpatuloy kayo kahit wala ako. Amen po ba? Even as now, magpatuloy tayo kahit hindi nyo nakikita ang Panginoong Jesus. And even kahit hindi nyo nakikita ang inyong mga leader, kahit hindi nyo nakikita si Pastora, magpatuloy kayo. Why? Because we need to imitate Christ. Amen po ba? Amen. So, para wala nang nakikinig. Makinig kayo. Sayang ang salita ng Diyos. Okay, ano pa? As believers of Christ, we should strive to live our life reflecting the character and action of God. So bilang nabigyan ng pagkakataon na maligtas, dapat ay magsumikap tayo. Ulitin ko, magsumikap tayo na i-reflect ang character and action of our Lord. Kasi halata anak niya na tayo. Uma-attend na tayo sa church. And yet, yung buhay mo, buhay pa rin ang mundong ito. Ano ang ipapakita mo? Sinong ini-imitate mo? Ang Panginoon ba na niligtas ka or ang mundo na hindi ka niligtas? Which is which? Sandwich. Amen? So, it's a matter of choice. Kung alam mo at sigurado ka na niligtas ka ng Panginoon, sinong susundin mo? Ang mundo ba? O ang Panginoon? Amen. Yun yung sinasabi ni Paul. Hindi nyo man makita si Kristo, hindi nyo man makita ako bilang nag-establish ng church, magpatuloy kayo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi po ako nagagalit, ha? Kaysa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Kailangan natin na imitate and i-reflect ang character at ang action ng ating Panginoon. Sikapin pong mamuhay ayon sa katangian at kilos ng ating Panginoon. Amen. Example, yung bata pong nag-eedad ng 2 to 3 or 2 to 5 years old. Di ba po, kung manonotice nyo, ginagaya po nila yung kanilang mga parents. Tama po ba? Kung nakikita nila si mama nila nagsi-cellphone 24 hours, huwag ka nang mag-expect sa batang yon na hindi niya tutularan ang magulang. Tama? Pag ang nanay na yon, nagsasalita ng mga bad words, makikita mo yung anak nagsasalita rin. Sino nagturo sa'yo? Gaganon ka pa, no? Pero sa'yo niya naman naririnig. Tama po ba? So, 2 to 5 years old, sino po ang ini-imitate niya? Alam nga naman yung kapitbahay niya. Kundi kayong mga parents, why? Dahil kasama niyo siya 24 hours. Kayo yung nagmo-mold sa kanya.
Kanya, excuse me, kayo yung nagmumold sa Kanya, kayo yung kasama niya araw-araw, natural, sa inyo po yan magmamana. Ganon din po tayo. Amen po ba? Ganon din po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya kung gusto natin makita si Kristo sa buhay natin, anong gagawin natin? We need to imitate Christ. Amen. Ulitin nyo nga, parang hindi ko narinig. We need to imitate Christ. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi niya po sa 1 John 3:1, see what a great love that Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Amen. Dito ipinapakita kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Why? Because in John 3:16, sabi niya dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. He sacrificed His Son para sa iyo at para sa akin, para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen! Amen! That is the love of God for us. Tapos konting problema lang, bumibitaw ka na. Konting napagsabihan ka lang ng kasisteran mo, ayaw mo na mag-church naman. Amen. Konting hindi ka lang napansin ni Pastora, hindi ka lang na-visit sa bahay niya, ayaw mo na, wala lang pakialam si Pastora sa akin. Amen. Meron na po magsasalita at nag-uusap doon. Amen po. So, tandaan natin lagi ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang sacrifice na ibinigay ng Diyos sa atin. Eh ano lang, kung walang pumapansin sa inyo sa church na ito, ang mahalaga ay na-imitate mo si Kristo sa buhay mo. Bakit? Hindi naman ako pupunta sa church na sa tao, kundi sa Panginoon. Amen. Amen. Dahil si Jesus Christ, kung nagpadala siya sa mga sinasabi ng tao, kung nagpapigil siya kay Peter na hindi siya parurusahan, do you think kaya nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Wala. Amen. Kung tinanggap niya yung alok ni Satanas sa kanya, kasi dinisep siya, no, di ba? Siya ay nag-ayuno. Pero after nung nag-fasting siya, anong ginawa ni Satanas? Tinesting siya. Pero kung doon pa lang, nag-fail siya, do you think kaya meron tayong pagmamahal na ine-enjoy ngayon? Wala. So kung hindi ka man pansinin ng kasisteran mo, kung hindi ka man trip ng katabi mo, it's okay. Amen. We need to walk with love of God. Amen. Magpatuloy ka, kapatid. Kasi isang araw, hindi naman yung katabi mo, hindi naman yung kumare mo, hindi naman yung kasisteran mo ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, kundi kanino at sino? Ang ating Panginoon. Amen ba? Bakit parang nalulungkot na kayo? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Take note. God sacrificed His Son to restore our relationship to Him. Totoo ba? Amen. Yes. Sinacrifice ng Diyos Ama ang kaisa-isang anak niya na matay sa krus ng Kalbaryo to gain our relationship to Him. At totoo po yun. Ano pa? God sacrificed His Son so that we appreciate His love. Ka-appreciate naman, di ba, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Simula paggising natin, na humihinga ka pa, that is the love of God. Yung nakita mo ang iyong mga mahal sa buhay, naligtas kayo sa maghapon na yon, walang na-aksidente, walang naipa-hospital. That is the love of God.
Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon because dinadrive siya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God sacrificed His Son. Ano pa? So that we are no longer adopted but real children of God and we meet Him one day. Kung walang sacrifice na ito, lahat ba nung aking mga binanggit, maki-experience ba natin yan? Hindi. Maibibigay ba ng mundo yan? Yes, maybe, but wala tayong kasiguraduhan na mapupunta tayo sa piling ng ating Panginoon. Amen. Maghirap, sabi ko nga, Lord, maghirap man ako sa buhay na ito. Wala man akong mga yaman, wala man akong mga magagandang mga ari-arihan. Pero hindi ko yun, tawag dito, hindi ko yun pinipigilan kung yun yung binibigay ng Diyos sa atin. Sa akin, especially na sa aking family. Salamat. But kung hindi man, Lord, isang araw, hindi naman magtatapos ang kaligayahan ko dito sa mundong ito, kundi magtatapos sa ikalawang buhay. Amen ba? Yung makita mo ang Panginoon, yung mayakap mo ang Panginoon, yung makausap mo ang Panginoon, harapan, face to face, isa na po yung malaking pagpapala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Alam mo, pati ako, nadidistract ako. Amen. Sige, pagpatuloy natin. Ano to? Walang battery? Hina? Hindi naka-charge? Amen. So, sabi niya sa 1 Corinthians 11:1, be imitators of me as I also am of Christ. Sabi ni Paul po, si Paul po ang nagsasalita. Sabi niya ulit, be imitators of me. Gayahin natin si Paul as he imitate Christ. At sabi niya po rito sa 11, verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi niya po yan sa NIV, sabi niya po sa ESV, ang 1 Corinthians 11, ulitin ko ulit. Be imitators of me as I also am of Christ. Sabi niya sa NIV, follow me, follow my example as I follow the example of Christ. So kailangan i-follow natin kung ano yung nakasaad sa salita ng Diyos. Sabihin mo, kailangan mo mag-aral ng salita ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Aral ng salita ng Diyos. Dahil wala tayong gagayahin kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi natin marinig yan mga sinasabi ng Bible sa ating mga kapitbahay, sa ating presidente or sino man na hindi nakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Kundi we need to strive to read the Bible. We need to level up ang pagbabasa ng salita ng Diyos para meron tayong gagayahin sa buhay na ito. Without the reading of the Word of God, anong gagayahin mo? Anong manual mo sa buhay na ito? Wala. Baka mamaya, mag-aantay ka na lang ng mga sinasabi ng tao. Paano kung mali? Di pati ikaw mali na, imitate mo siya. So ano dapat kailangan natin gawin? We need to read the Bible 3 times a day. Read the Bible 3 times a day. Diba kanta yun? Amen. So palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Ano pa? Number 2. Walk in love. Yung isa, imitate Christ. Pangalawa, walk in love. Sabi niya sa verse 2, and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us a fragrant offering and sacrifice to God. Amen. Sabi niya rito, walk signifies as continuous action. Okay. Walk, di ba kanina? Continuous action. Sabi niya rito, not one-time event. Wag lang yung nakilala mo lang si Jesus, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas at umistop ka na doon.
Love na love mo si Jesus nung tinanggap mo siya after nun. Kasi meron kang na-encounter na problema, stop ka na doon. No. We need to walk in love. Kailangan mo yung love na yan kasi yung love ng Lord ay nagpapaapoy sa'yo para mag-go on sa buhay paglilingkod. Amen po ba? It refers to our behavior and our act in situation. Okay? Ang pagmamahal ay hindi puro saya. Tama po ba, mga married married man, di ba? Ang pagmamahal ay hindi puro saya. May kasama po yung paghihirap. Hindi puro love, love lang. Okay? May struggle yan. Okay, kaya nga sabi ni Paul sa lugar ng Ephesus or sa bansang Ephesus, sabi niya, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi puro saya. May mga struggle yan. May mga pagsubok, sakit, karamdaman, kawalan, financial, brokenness ng family, pagkalugi sa negosyo, pagkawala ng trabaho. But hindi yan ang nagpapa-stop sa inyo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walk in love. Hayaan mo na yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay laging buhay. Anuman ang maranasan natin araw-araw, anuman ang mai-encounter natin araw-araw, lagi mo lang tandaan ang sinakripisyo ng Diyos sa atin lahat para matubos tayo sa kasalanan. Amen po ba? Walk in love when we act like God. We behave like Jesus. Walk in love. Pagka yung character ni Jesus ay unti-unti natin nagiging character. Maging yung kanyang behavior, yung patient. Tama ba ba? Yung pagpapatawad. Yung pagbibigay. Yan po ay character ng Panginoon na dapat ma-imitate natin and we walk in love every day of our life. Amen? Kailangan yan ng isang Kristiyano dahil kung hindi ka sumusunod sa Panginoon at wala ng love na nararamdaman mo, kapain mo na yung puso mo, tapikin mo na yung sarili mo, anong nangyayari sa atin. Ang Diyos ay Diyos na kaya pong magpatawad. Amen po ba? Ang Diyos ay kaya niyang magmahal dahil minahal tayo sa kabila ng kasalanan natin. Tama, ang Diyos ay kaya niyang magpatawad. Pinatawad niya tayo unconditional. Ano man ang ginawa mo sa Kanya, ito man ay malaki o maliit, pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya wag mo nang i-retain sa puso't isipan mo na ito kasi yung kasalanan ko, napakalaking kasalanan. Alam ko, hindi ako patatawarin ng Diyos. Kapatid, sa oras na ito, anuman ang kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. We need to walk in love every day of our life. Amen ba? Para yun yung magbubush na lagi mong hanapin at gayahin at imitate ang ating Panginoon. Amen po ba? Ano pa? Sabi niya dito, as a Christian, we should strive to live our life mirroring God. Mirroring the love of God. Every day, dahil natagpuan mo ang pagmamahal, dahil binigay yan ng Diyos sa atin ang agape love. The love na conquer everything. Unconditional love, selfless love. Buhay ng Panginoon ibinigay niya sa iyo at sa akin. Hindi ba yung amazing? Amen. Hindi ba yung napakagandang regalo sa ating lahat? Amen. So kung ano kaya, sabi niya rito, kung ano si Jesus, kung ano kaya niyang gawin ni Jesus, kaya niyang magpatawad, kaya niyang magmahal, kaya niyang maglingkod sa kapwa, kaya niyang isakripisyo ang sarili niya para atawagin ang mga tao sa paglilingkod, kaya din natin yan. Amen? Nakikita mo yung kailangan ng mundong ito. Nakikita mo yung kailangan ng family mo. Nakikita mo yung kailangan ng kaibigan mo. Kailangan ng iyong mga consequence. Ano ang tawag doon? Mga kasamahan sa bayan mo.
Okay? Ano pa? Ano pa? Sa mga pinagtatrabahuhan mo, kaya niyo pong gawin ang ginawa ni Jesus na tawagin ang mga taong yan, sharean ng salita ng Diyos para makita nila kung sino yung nagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Amen. We imitate Christ and we walk in love with God. Walk in love meaning maintaining a close relationship with God. Isa po yan kung paano tayo maglakad sa buhay na ito ng may pagmamahal para manatili yung love na ito. Huwag mong hayaan na merong distansya ka sa Panginoon. We need to have a close relationship sa Kanya. We need to have fellowship with Him. Every day, every minute, kailangan yun ng Diyos at kailangan mo yan para sa ganon makita mo yung close relationship mo sa Panginoon. Ano pa? We need to reading the Bible. We need to read Bibles. Amen. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin kung paano tayo maglakad tungo sa Kanya. At paano natin mahalin ang mga taong nakasurround sa atin. Amen. Praying and staying in union with God. Patuloy kang manatili sa Kanya. At maki-union. Ano yung union sa Tagalog? Makipag-isa sa Kanya. Kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit ka naglalakad ng may pagmamahal, nabubuhay ng may pagmamahal. It's because your relationship to God, your intimacy to God. So that when challenges come in our life, or there are people who injecting wrong teaching and wrong doctrine, you will not affected. Bakit? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Nag-i-imitate ka ng character ni Jesus. Kaya pag ikaw ay nagdudwell ka, may intimacy ka sa Panginoon, nananalangin ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, unang buga pa lang ng salita na mag-share sa'yo, iba na to. Tama? Hindi na to. Kaya pag may pag-aaral, lalong-lalo na sa church, pumunta kayo. Bakit? Kasi hindi naman kayo makapagpa-enroll ng Bible school sa iba. Tama, kundi pag meron nag-share, i-grabs nyo yun, or yung pagkakataon na yun, huwag nyo pong aksayahin. Tama? So sabi nga dito, walking in love, we should love others as Christ loved us. And give ourselves up for others. Pag may nangangailangan ng salvation, kahit kaaway mo man yan, sharean mo ng salita ng Diyos. Amen. Kahit asar ka na sa asawa mo, you need to share the word of God. Bakit? Kasi yun yung nagtutulak sa'yo, yung love mo. Kailangan mong dalhin yung mga anak mo na mababait sa iglesia. Bakit? Pag nalaman nila ang totoong truth sa ating Panginoong Yesus, kahit wala ka na, pupunta lang sila. We need to encourage each and every one of us, lalong-lalo na yung mga nanghihina. Yung ating mga apo, wag niyo pong pabayaan na hindi sila pumupunta at nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang inyong mga anak, wag kayong pumaya. Why? Hindi natin alam ang buhay natin. Kung bukas magkikita pa tayo, kung sa susunod na linggo ay magkikita pa tayo. Tama, huwag niyong sayangin ang mga pagkakataon na ma-share niyo ang salita ng Diyos sa inyong mga pamilya, mga kapatid, mga katrabaho, at sino-sino pa dyan. Amen po ba? We should show the world or the people that we walk in love by showing the world that you are living with love. Amen. Hindi nyo ba alam na yan ang ayaw na ayaw ni Satanas ang pagmamahal? Ayaw niya yan. Bakit? Kasi yung pagmamahal nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagkakaunawaan, nagkakaroon ng happiness. Tama po ba? Ayaw ni Satanas yun. Bakit? Kasi ang karakter ni Satanas ay punong-puno ng galit.
Tama, kaguluhan, yan yung gusto ni Satanas. Away, patayan, yan yung gusto ni Satanas. So ipakita natin sa ating family, sa ating mga kaibigan, at kung sino-sino pa, na we are living in love with Christ. Dapat merong nabago sa atin. Hindi yung pag nakilala mo si Jesus, tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, mas nag-worse ka. Tama. Dapat makita si Jesus sa atin. Dapat makita yung karakter ni Jesus sa atin. Hindi yung kung kailan ka nagsisimba, kung kailan may ministry ka, kung kailan ikaw ay naging leader. My God and my Lord, nawala na sa'yo yung Kristo sa buhay mo, naging worse ka pa. Yun na yung check yourself. Tapikin mo yung sarili mo. Amen. Ay natututunan ba tayo? Amen. So kung malakas ka palakpak sa Panginoon. You can actively demonstrate kindness, compassion, forgiveness, and generosity in your interaction with others. Makita yan. Ganun ba? Okay, sister, pinapatawad na kita. Ganito ba yun, sister? Yes. Saan reliyon ka? Ganun pa sila di ba? Anong inaatendehan mo? Parang yung kabahador kahapon. Sabi ko, hindi ako pwede po ng Sunday kasi nag-church ako. Ay, ano pong relihiyon mo? Sabi ko, Christian. Ano pong relihiyon yun? Sabi ko, born again Christian. Ay, ganun po ba? Ipag-pray na lang kami. Amen. So, dapat makita si Kristo sa buhay natin na kaya nating magpatawad, kaya nating magkaroon ng kindness. At isa pa, yung service sa kapwa and positive words. Amen po ba? Genuine care, essentially reflecting God's love in your daily life. Kailangan na ma-imitate natin si Jesus. Pero hindi natin kayang gawin yan with our own ability, with our own knowledge. Laging kailangan natin ang banal na spirito para tayo ay i-guide, i-boost yung ating isip at puso para magawa natin yun. Sabi nga ng kanyang salita, apart from God, we can do nothing. Amen? So, para makita ng mundo na namumuhay tayo ng may pagmamahal sa kapwa, kailangan na i-imitate natin ang ating Panginoon through His Word, through His Scripture, and we walk in love every day of our life. Amen ba? Palakpakan natin ang Diyos. At sabi niya dito, kailangan na yung old nating buhay, kung nakilala natin sa ating Panginoon, we need to strive. Kailangan natin i-strive ang sarili natin para magaya natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, conclusion, as Paul says, we are to be imitators of God and to walk in love. We need to display joy, peace, patience, kindness that around us. Yung 5 fruit of Holy Spirit. Basahin nyo yan araw at gabi at matatransform kayo, magmamanifest yan sa buhay nyo. O iwan ko tong verse na ito. Sabi niya sa John 15:12 hanggang 13, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Amen? So, sa Tagalog, sabi niya rito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring paglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? So, we need to show to the world how we walk with God's love every day of our life to others as God loves us. And this is our fragrance, mga kapatid, na i-offer natin na sacrifice to God.
Amen. Ito yung iaalay natin na sacrificial love din sa Panginoon. Dahil sinacrifice niya ang kanyang sarili, buhay para sa atin. Ano ang isasakripisyo naman natin? Ang akayin ang ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Ang dalhin sila at ipakilala ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen! Sa isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, let's pray. Hallelujah. Let's worship the Lord. After this, kung po kayong lilipat sa inyong mga upuan, wag muna kayong aalis kasi may gagawin tayo. Okay? Sige po, let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We glorify your name. We bless your name. Oh, wonderful God. Our Savior. Our everything, Lord. We thank you for being there for us. Salamat dahil itinaya mo ang buhay mo para sa amin. Salamat sa pagmamahal, sa unconditional love na lagi mo pong ibinibigay po sa amin. Come on. Let's worship the Lord. Kami ay hindi nabibitaw, Panginoon. Lord, maging sa iyong tawag, tulungan mo kami, Panginoon, na ang laman ng puso namin ay ikaw, Panginoon. Even, Lord, kami ay dadaan sa anumang mga pagsubok sa buhay na ito. Hayaan mo that remind us, Lord, us na ang sacrifice na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal mo sa amin, even though na hindi kami tapat, Panginoon. Ginagawa mo ang lahat para kami maging sapat sa iyo. And we thank you, God. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang grabing pagmamahal mo sa amin. Salamat dahil isa kami sa minamahal mo, Panginoon. Isa kami sa pinili mo, Panginoon, para maglingkod sa iyo, O Diyos. Kaya naman, Lord, hayaan mo na makitaan mo kami ng pagiging Christ-likeness sa iyo, Panginoon, that we walk in love with you every day of our life. Dahil yun na lamang po, Panginoon,
ay pinadala ako ng bayan ng Israel. Ako sa bayan ng Israel. Sa para namin pinadaya ang sa mga handog at labog. Dahil po, kaya po, ang bayan ng Israel ng panahon na nakaranas na pagtong kanila. Para may balik ang kasaganan, kailangan dito ang 10% nahandog sa Diyos. Kaya po, ginabahan ng palataya, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord God, maraming salamat sa maraming pagkakaan sa amin, Lord. Lord God, hindi namin mayang, Lord God, ang pagkakaan mo sa inyo. Maraming salamat sa wisdom and knowledge na pinahal ng pastor namin. Maraming salamat, Lord salamat sa worship team. Lord God, salamat sa maraming Lord God, nagbubuka sa aming kalaliman. Salamat, Lord God, sa banal na Espiritu at dalayan ko, Lord. Maraming salamat sa Lord ng worship, sa marami ng nagagawa sa congregation. At dalayan ko po, Lord, na aming tinataas, aming mga handog at offering. Nakasulat na, Lord God, dalayan ko namin at tumulong ko, Lord God. Dalayan ko namin na ibalik ko ng 100 po sa mga kapatid ko, nagtatay sa ino-offering at masalit namin, Lord, sa nagkakasap isang ka dito sa bayan ng Samanero. Salamat po, Lord. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Sige po, upo po ng lahat. Sige, upo po ng lahat. Upo muna kayong tumayo. Okay, sino po lamang nandito? Okay, magbilangan tayo. Okay, so umpisahan na natin to kasi hindi to mauumpisahan pag hindi po natin ina-act yun. Okay. Casey, magbilang ka ng 1. Count tayo. 1. Okay, pumunta na rito. Okay, number 2. Nanay Nora, pupunta kila. Tayo, Nanay. Punta ka kila. Ayan, number 3. Si Cecil, number 4. Okay. So, next time. Okay, ito yung mga elder, come here, please. Forward. Ito po yung mga hahawak sa inyo sa discipleship. Ano yan? After service, okay, magkaroon tayo ng self
po ba? Okay po ba? Amen. So, si Stella, siya po ang Number hawak ng worship team. Meron din yan. Okay, sa palampakan natin ang Diyos.